Ito si Senator Alan Peter Cayetano ay nakusahan ang Palasyo Malacanang sa umano'y koordinado o yung coordinated na hakbang sa pagsasampa ng kaso laban dito kay Senator Rodante Marcoleta upang hindi raw makadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Angelo Aganan. Bombo Dennis, Bombo Jai sa ating mga nakalap na balita mula dito sa Senado. Inakusahan ni Senator Alan Peter Cayetano ang Palasyo Malacanang na umano'y may koordinasyon sa mga sangay ng gobyerno kaugnay na nakaambang pagsampa ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta na ay bahagi ng mas malawak na hakbang upang maimpluwensyahan ng Senado at ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Cayetano, ang mga oposisyon ng administrasyon ay tila ginigipit aniya dahil sa pagsasampa ng mga kaso at ang mga lumilipat na mano-mano ng grupo ay naaabsuelto. Lahat ng dapat managot. Pero hindi naman pwede kung medyo aayusin para non-bailable para mabawasan mga senador. Para hindi na pwede mag-participate tapos pagkatapos sasabihin pag kumampi doon, absuelto na o wala ng kaso o non-bailable na. Pag dito, hindi. Iginit niya na ang posibleng pagsasampa ng kaso kay Marcoleta ay dahil sa umano'y kagustuhan nito na maisiwalat ang katotohanan sa napakalaking katiwalian sa flood control projects ng pamahalaan noong pinamumunuan nito ang Blue Ribbon Committee. Ayon sa senador, mayroong malinaw na investigasyon umano ang komite noong pinamumunuan nito ni Marcoleta. Ngunit tila nalihis aniya ang lahat nang makuha ni Senator Panfilo Ping Lacson ang komite. Git ni Cayetano, nakikita na umano niya ang malinaw na koordinasyon ng iba't ibang sangay ng gobyerno sa paghawak ng investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects. Kung titignan mo po, yung dating malinaw kay Senator Marcoleta, naging malabo. Ano po yung ibig ko sabihin maging malabo? Nakita na ang Malacanang, nakita na si Senator Lacson, nakita na dun sa DOJ pa ata, tapos naging ombudsman kay kagalang-galang Boying Remulla, para bang may konting, nung umpisa parang konti Ngayon malinaw na may coordination. Kaugnay nito, Bombo Dennis, binigyan din ni Cayetano na ang anunsyo ng Office of the Ombudsman na magsasampa ito ng non-bailable na kasong plunder kay Marcoleta ay maaaring magkaroon ng direktang epekto sa komposisyon ng Senado dahil hindi umano makakalahok ang senador sa impeachment trial kung ito ay makukulong habang dinidinig ang kaso. Kasama din po sa balita ay kahapon yung announcement ng opisina ng kagalang-galang na ombudsman, nakakasuhan ng non-bailable na kaso si Senator Dante Marcoleta. Non-bailable po ibig sabihin sususpendin siya, makukulong hanggang matapos yung kaso. Ibig sabihin hindi siya makakalahok sa Blue Ribbon man, sa Blue Ribbon Committee man, sa session or sa impeachment proceeding. Kasunod nito, hinikayat naman ni Cayetano ang publiko na makiisa sa isinasagawang kilos protesta ng Samahan ng Iglesia ni Cristo sa EDSA bilang pagsuporta kay Marcoleta na isa sa kanilang miyembro. Samantala, nagpahayag naman ng kumpiyansa si Lacson na hindi magpapa-impluwensya umano ang ombudsman sa isinasagawang rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Aniya, naniniwala umano siya na hindi magpapadala sa pressure si Ombudsman ni Sos Crispin Remulla dahil sa rally. Tiwala aniya siya sa katatagan ni Remulla na itutuloy nito ang pagsasampa ng kaso laban kay Marcoleta. Habang tiniyak naman ng senador na mapapanatili ng mga opisyal ng Philippine National Police o PNP na nakatalaga sa kahabaan ng EDSA ang kaligtasan ng mga mamamayan. Nag-uulat mula dito sa Senado, ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.